Kamusta mga kananay? May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo ikaw lang ang sandalan ng lahat? Pero kapag ikaw na ang nanghina, wala kang malapitan. May mga araw ba na gusto mo ring may magtanong sa'yo kung okay ka lang? Yung may mag-aalala rin sa nararamdaman mo? Kung nararamdaman mo na ito, ang mensaheng ito ay para sa'yo. At bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga mensaheng nagbibigay inspirasyon, lakas ng loob at pag-asa, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating susunod na kwentuhan. Ang tahimik na sakripisyo ni nanay, maraming tao ang nakikita ang ngiti ni nanay. Nakikita nila kung paano siya mag-alaga, kung paano niya asikasuhin ang pamilya, kung paano niya unahin ang pangangailangan ng iba. Pero kakaunti lang ang nakakakita ng kanyang pagod. Kakaunti lang ang nakakapansin ng mga gabing hindi siya makatulog dahil iniisip niya kung sapat ba ang kanyang ginagawa para sa pamilya. Minsan, habang tulog na ang lahat, doon pa lang siya nagkakaroon ng pagkakataong huminga ng malalim. Tahimik siyang nag-iisip, tahimik siyang lumuluha, tahimik niyang kinakausap ang Diyos. Dahil ayaw niya makita ng pamilya niya na siya rin ay napapagod. Akala nila kaya mo palagi. Isa sa pinakamasakit na pakiramdam ay yung inaakala ng lahat na kaya mo palagi. Kapag may problema, ikaw ang tinatakbuhan. Kapag may kailangang asikasuhin, ikaw ang inaasahan. Kapag may kailangang magsakripisyo, ikaw ang unang naiisip. Unti-unting nasasanay ang mga tao na laging nandyan ka at dahil nasanay sila, nakakalimutan nilang tao ka rin. Nakakalimutan nilang napapagod ka rin. Nakakalimutan nilang may mga gabi ring gusto mong umiyak. May mga araw ding gusto mong sumuko. May mga pagkakataong gusto mo ring umakap sa'yo at magsabi ng, "Nanay, salamat, alam kong napapagod ka din." Kapag ikaw lang ang laging nakakaalala, masakit kapag ikaw ang laging nakakaalala ng mahalagang bagay. Ikaw ang nakakaalala ng kaarawan. Ikaw ang nakakaalala kung ano ang paboritong pagkain ng bawat isa. Ikaw ang nakakaalala kung sino ang may problema. Ikaw ang nakakaalala kung sino ang kailangang kamustahin. Pero kapag ikaw ang nangangailangan ng kausap, parang walang nakakapansin. Kapag ikaw ang malungkot, parang walang nakakaalam. At doon mo minsan maitatanong sa sarili mo, mahalaga rin ba ako? Ang katotohanan na dapat mong malaman, kananay, kung ito ang nararamdaman mo ngayon, gusto kong malaman mo na ang isang bagay. Hindi nasusukat ang halaga mo sa dami ng taong magpapasalamat sa'yo. Hindi nababawasan ang halaga mo dahil lamang nakalimutan na kung pahalagahan ng iba. Mahalaga ka. Mahalaga ka dahil sa kabutihan ng puso. Mahalaga ka dahil sa pagmamahal na ibinibigay mo. Mahalaga ka dahil maraming buhay ang naging mas magaan dahil sa presensya mo. Marahil hindi man nila ito nasasabi araw-araw, pero may marka sa kanilang puso ang lahat ng ginagawa mo para sa kanila. Huwag mo kalimutang alagaan ang sarili mo. Sanay kang alagaan ang lahat, pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kailan mo huling ginawa ang isang bagay na nagpapasaya sa'yo? Hindi kasalanan ng magpahinga. Hindi pagiging makasarili ang unahin ng sarili paminsan-minsan. Dahil hindi mo na ibibigay ang pinakamabuti sa iba kung ikaw mismo ay ubos na. Kailangan mo ring maghilom. Kailangan mo ring magpahinga. Kailangan mo rin mahalin ang sarili mo. Isang paalala para sa mga kananay. Kung pakiramdam mo ay walang nakakaalala sa'yo, ngayon, tandaan mo ito. May Diyos na nakakakita ng lahat ng sakripisyo mo. Nakikita niya ang bawat luha na itinatago mo. Nakikita niya ang bawat panalangin na binubulong mo. Nakikita niya ang bawat pagkakataong pinili mong maging matatag kahit gusto mo nang sumuko. At balang araw, mararamdaman mo rin ang bunga ng lahat ng kabutihang itinanim mo. Maaring hindi ngayon, maaring hindi bukas, pero darating din ang araw na iyon. At kung ikaw ay isa sa nanay na patuloy na lumalaban para sa pamilya, gusto naming sabihin, salamat. Salamat sa pagmamahal, salamat sa sakripisyo, salamat sa lakas na pinapakita mo araw-araw. At para sa lahat ng nanonood, kung may nanay ka pang kasama ngayon, huwag mong hintaying mahuli ang lahat bago mo siya pahalagahan. Sabihin mo sa kanya ngayon na mahal mo siya.
Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa iba at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang nakakaantig at nagbibigay inspirasyong kwento. Tandaan mo kananay, minsan ang pinakamalakas na tao ay siya rin ang tahimik na nasasaktan. At minsan, ang taong laging nandyan para sa iba ay siya rin nangangailangan ng pagmamahal at pagpapahalaga. Hanggang sa muli, ingatan mo ang iyong puso at huwag mong kalimutan mahalin ang iyong sarili.